Good morning, good afternoon, good evening, mga kalayalista. Digong handang mamatay pag napatunayang mayroon daw siyang sinabing adik si PBBM. Wala daw siyang sinabing ganon. Mamatay na ako kung may sinabi man akong ganon na adik ang ating presidente. Wala raw siyang sinabing ganon. Hindi ko alam kung nagsasaywar lang si Digong o gusto niyang ligawan ulit si PBBM. Di ba? Eh, alam niyo naman si Digong, mahilig tumangdama eh. Pero hindi nila madama-dama si PBBM. Yung sinasabi nilang weak leader, hindi umubra yung paninira nila. Eh ngayon naman eh, parang maamong tupa yung mga pinagsasabi ni Digong kay PBBM noong February 25 sa kanilang prayer rally. Ano pala yun? Campaign rally nila yun. Campaign rally nila sa Cebu. Halos di makabasag pinggan ang bayat ni Digong nun. Parang siya eh. Ewan ko ba kung epekto ba yun ng fentanyl o hindi siya nakaka-take ng fentanyl. Kaya siya ganun nung araw na yun. Masyado siyang behave on that day. Tsaka nagpa-press con siya nga. Sinabi niya na patayin niyo na ako kung may sinabi mo na akong addict si PBBM. Ito po, pakinggan natin yung sinabi ni Digong ha. Wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Taking a drug, pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Kung ano sinabi noon, if I can say it for to Marcos, I can say it for all. Ayaw ingnawa kay antibiotic na to o kay aspirin. They're all drugs. It's just duminiklat yun. Pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos niya. Takot pa naman ako mamatay ng matanda na ako. Pakinggan niyo po. Di ba? Mayo, matatawa ka ba o ano? Hindi mo alam magiging reaction mo. Pero huwag tayong pa kasi siguro kay Duterte. Ito tuso to si Duterte. Hindi natin alam kung ano nasa isip niyan. Pero yan ay halong politika yan. Yung pagbabait-baitan yan. Pero malinaw naman, noong January 28, kung paano niya binalahura si Marcos noon. Sabi niya, may bag tayong presidente. Malinaw na malinaw. Ewan ko ba't biglang naging ganito. Pero malamang sa malamang, may agenda siyan. Kaya, ganyan. Kasi hindi pa tapos yan eh. Nag-iikot daw sila. Nadula si Vic Rodriguez noong kanilang campaign rally. Na mag-iikot daw talaga sila sa buong Pilipinas. Kaya huwag tayong pa kasi siguro sa mga bitaw ni Duterte ng mga salitang niya na parang nagiging friendly siya kay PBBM yun. Ito, balikan natin yung mga sinabi naman niya noong January 28 sa ating mahal na Pangulo. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Yan. Oh, yan mga kolehista, linaw, di ba? Talagang tinawag niyang addict ang ating mahal na Pangulo. Nung sa prayer rally nung sa Davao, noong January 28. Malinaw yun. Na on the record yan. Pero pagdating sa Cebu, iba yung tono niya no? Napakabait niya. Pinupuring mabuti si
PBBM. Eh, hindi makabasag pinggang nga eh. Ewan ko ba, parang hindi nga si Duterte yung nagsasalita. Kasi ibang-iba, yung datingan niya sa Davao, compare doon sa datingan niya doon sa speech niya sa Cebu. Nung almost 1 month lang ang difference eh. January 28, tapos itong nakaraan na campaign rally nila is February 25. So magkaibang digong ang nasaksihan natin. No? Pakinggan po natin yung sinabi niya kung paano niya purihin si PBBM sa kanilang campaign rally sa Cebu. Okay lang kasi si Marcos karon medyo maganda ang suportahan ko yung Chacha at I am comfortable supporting the President. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error or big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Di ba? Ibang-iba ang datingan ni Digong no kanilang campaign rally sa Cebu. Mabait daw si PBBM. Humble at dignified na presidente. Yung sinabi niya sa Cebu, yun ang totoong sinabi niya. Yun ang talagang pagkatao ni PBBM. Iwan natin, di ba? Kung anong laro nitong si PRD. Kasi hindi to pwede basta pagkatiwalaan sa mga ganyang taong paiba-iba ang statement. Hindi mo pwede talagang pagkatiwalaan yan. Sinasabi ko sa inyo mga kalilista. Alam nyo rin yan, matalino kayo eh. Kaya tayo dapat maging mapagbatsyag tayo lagi. Maging alerto tayo sa paligid natin. Huwag tayo pa kasi siguro sa mga laro nitong mga to. Kasi iba ang gusto talaga nila sa una pa lang. Ang amo nito, mga Chinese. Kalaban ni PBBM dahil sa ating territory. Dapat lagi tayo maging solid. Lagi tayo nagkakaisa. Kaya lagi kong sinasabi, paulit-ulit, united we stand. Divided we fall. Kaya dapat united tayo lagi, mga kalilista at mga kapwa ko Pilipino. Dapat united tayo. Suportahan natin ating gobyerno dahil ang hangarin ni PBBM ay ikabubuti ng Pilipinas. Hindi ka ibubuti ng China, hindi ka ibubuti ng Amerika. Ikabubuti ng Pilipinas. Yan ang mandato niya po. Tandaan po natin yan. Kaya lagi natin suportahan ng ating gobyerno dahil ang gobyernong ito, ang inuuna ay ang mga Pilipino at hindi ang China or Amerika. Tandaan niyo po yan. So hanggang dito na lang po mga kaloyrista. Ito po yung lingkod, si Boy Misterio. Please like and share my video and please subscribe to my channel.